heart of Malabon, where every street echoes with stories, lies a treasure that stood the test of time. Parin ang takot sa iyong damdamin. Ito ang Raimundo Ancestral House. Tahimik, ngunit puno ng alaala. Dito, humihinga ang kasaysayan ng Barangay Ibaba. Ang tagumpay, tulungan ang kapwa at bigyang halaga. Huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili. Ako, si Binibining Ibaba, Daniel Venezuela Tangson. At ako, si Ginoong Ibaba, Joshua Rapada. At sa bawat tintig ng kahoy na ito, ramdam namin ang pagmamahal sa kulturang Pilipino. Kasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Sa bawat sulok ng bahay na ito, ay saksi sa kwento ng pamilyang Raimundo, isa sa iginagalang na pamilya sa aming barangay. Ang kanilang bahay ay naging tahanan ng mga pangarap, tagumpay at matibay na pagbubuklod. Hindi lang ito lumang bahay, ito ay simbolo ng pagkatao natin, ang ating pinanggalingan. At bilang mga kabataang Malabueño, tungkulin namin ipagmalaki at ingatan ang pamana ng ating mga ninuno. Sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday. Ito ang aming kayamanan. At ito, ang puso ng Barangay Ibaba. Ako, si Ginoong Joshua Rapada. At ako, si Binibining Daniel Venezuela Tangson. Kami ang Ginoo at Binibining Ibaba 2025. Inaanyayahan namin kayo tuklasin ang ganda ng kasaysayan dito sa Malabon. Mabuhay Malabueños! I am Paula Isidro, ang binibini ng Muson. Mabuhay Malabueños! I am Arjan Lompero Velasquez, your ginoong Muzon. Tara, samahan niyo kami ipakilala ang mga nagtagong yaman ng Barangay Muson. Ang San Juan Bautista Mission Station ay isa sa mga ipinagmamalaking heritage ng Barangay Muzon. Ito ay pinamumunuan ni Reverend Father James Anthony Del Rosario. Naging bahagi ito ng Diocese of Caloocan taong 2003, August 22. Kilala ang San Juan Bautista sa kapistahan nito tuwing June 24. Tradisyon kung saan nagbubuhos ng tubig ang mga tao, simbolo ng pagbabalik loob at pagpapala. Hello Malabueños! Tara, samahan niyo naman kami ngayon na alamin ang hidden gem ng Barangay Muzon, ang Ernest Peanut Butter. At hindi lang ito basta-basta butter. Gawa ito sa premium peanuts na puno ng pagmamahal at syempre proudly lokal. Kung ang hanap nyo ay ang perfect na creamy at malinamnam na peanut butter, ano pa guys ang hinihintay nyo? Tara, tikman at alamin natin ang pinagmamalaki ng Barangay Muzon. Kailan po tinayo o nagsimula ang Ernest Peanut Butter? Ang Ernest Peanut Butter, nagsimula siya noong 1979. Bili siya ng mani, asukal, tapos mantiga. Kumaga, yun ang ginamit niyang ingredients. Pwede nyo pong mapayo sa mga taong gusto rin pong sumabak na magtayo ng business. Kayo ko lang, gaya ng sinabi ng father ko, nung nabubuhay siya, kailangan mo lang ng sipagan, tiyaga, at konsama mo ng dasal. Ngayon na nalaman niyo na ang pinagmamalaki ng Barangay Muzon, Malabueños, tara na! Kung gusto nyo ng matamis na peanut butter, makulay na kasaysayan at magandang vibes, dito sa Muzon, welcome kayo! Hindi lamang to para sa mga lokal, kundi para sa lahat ng mga naghahanap ng tunay na lasa at kultura. Muzon, lugar na kung saan ang tradisyon at modern vibe ay sabay na nagsasama. Kaya tara na, bisita ka, hindi ka magsisisi. Hashtag, tara na Malabueños, tara na sa Muzon! Mabuhay Malabueño! Kayo po
mapayapa at magandang barangay. Tara na po, at samahan niyo kami kasi na makulay at masaya namin pamayan. Ako ang inyong binibining sa Tulan 2025, Alison Oyanggoren. At ako naman po, ang inyong sa Tulan 2025, Very Six Leader. Welcome to our beloved barangay. Ahon Malabon, Barangay Santulan. Welcome to the vibrant heart of Santulan, a community brimming with faith, tradition, and resilience. Here, you'll find the historic Santulan Chapel, now affectionately called the Santulan Mission Station, a sacred spot whose story flows as powerfully as the river and reflects the deep devotion of its people. Back in 1910, a mysterious piece of wood managed to stand against the river's flow, inspiring the devoted folks of Barrio Santulan to construct a modest chapel made of sawali, believing it was a sign from above. From these humble beginnings, the community blossomed, coming together each May to celebrate the feast of the Mahal na Señor Santa Cruz and engaging in bayanihan to turn the chapel into a sturdy emblem of their faith. Ministries and choirs began to thrive, and even in the face of floods and the passage of time, the people rebuilt with steadfast dedication. By 2021, this cherished space was recognized as an official mission station of the Diocese of Caloocan, showing that Santulan Chapel is so much more than just a structure. It's a vibrant tale of unity, resilience, and lasting faith. So, if you're on the lookout for more than just a destination, whether you come to reflect, celebrate, or find inspiration, the doors of Santulan Chapel are always wide open, welcoming you to be a part of a story that keeps growing with every soul that steps inside. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Muli, ako po ang inyong binibining sa Tulan 2025, Alison Oyanggoren. Mabuhay ang bayan ng Malabon! Mabuhay ang Barangay Santulan! Maraming salamat po! Sa Malabon, ang kasaysayan ay hindi lang mababasa. Maaari mo rin itong malasahan. At dito sa Nyugan, may isang lugar na sumasalamin sa aming lungsod, ang Balsa sa Nyugan. Itinatag noong 1998, ang Balsa ay lumitaw mula sa pagnanais na pag-isahin ng pagkain, kalikasan at komunidad. Isa itong patunay ng malikhaing diwa ng Malabon, isang floating restaurant na itinuturing ngayong pamana ng ating kultura. Hindi lang ito kainan, isa itong simbolo ng ating pagka-Filipino, ang pagtitipon, ang salo-salo, ang pagmamahalan sa ilalim ng mga ilaw at bituin. Dito damang-dama mo ang tradisyong hindi na kailanman naluluma. Kasama ang Balsa sa Nyugan sa turismo ng Malabon. Dahil dito nagsasalubong ang lasa at lahi. Isa itong buhay na larawan ng pagkain tunay na atin at karanasang hindi mo matatagpuan kahit saan. Kung gusto mong malasahan ang tunay na Malabon, halina sa Balsa sa Nyugan. Dito ang pagkain ay kasaysayan at ang bawat bisita ay bahagi ng kwento. Ang Balsa sa Nyugan ay hindi lang basta karanasan. Ito ay kasaysayan. Halina tikman ng aming pamana dito sa Nyugan. Ako si Daniela Dayo. Ako naman si Joel Israel P. Soriano, ang inyong ginoo At binibining Nyugan.
The Cruz ng Matahong is an intangible heritage preserved not in a grand monuments, but in a daily devotion of the people. It carries stories of resilience, miracles, and unwavering belief, a thread that binds the past to the present. In Barangay San Agustin, a living tradition continues. The Padusaryo anay sa mahal na buong Santa Cruz. 3 sets of 9 nights of prayer and procession are lovingly offered by different families and devotees. Each night, as prayers come to a close, a meaningful moment takes place. The Cruz ng Matahong is passed on to the next family who will lead the devotion. This passing of the Cruz is more than a tradition. It is a gesture of unity, a symbol of shared faith and responsibility. After the 3 Novena series of nightly prayers and processions, the devotion reaches its peak on the second Saturday of May. Ang kapistahan ng Milagrosong Cruz ng Matahong. As the sun sets, a grand Santa Cruzan begins. A vibrant expression of faith and culture where beauty, tradition, and devotion walk hand in hand. This isn't just a parade, it's a living story of salvation and the community's deep reverence for the Cruz ng Matahong. Here in Malabon City, where every states hold a story, the Cruz ng Matahong stands as a quiet testament to the enduring faith of Barangay San Agustin. For generations, it has been a source of miracles, a silent refuge for prayers, hopes, and thanksgiving. Unlike anywhere else in Malabon, San Agustin treasures its sacred city, an intangible heritage that no other barangay can give. It is a living tradition, preserved not in wood alone, but in the hearts of those who believe. Sa bawat kanto, May kwento, sa bawat itim, may alaala. handa ka na ba? Tara, ito ang lungsod ng gasa at pamana. Kung naghahanap ka ng lugar na hindi lang maganda, ngunit pasok sa panlasa at may kasaysayan pa, sa Barangay Tanyong ka na. Mula sa mga makulay na kalsada hanggang sa mga programang pangkalusugan, lahat ng ito ay para sa mas maginhawang pamumuhay ng bawat residente. Magtungo naman tayo sa Sihuko Ancestral House. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Malabon sa Tanyong. Ito ay may malalim na ugat sa kasaysayan. Ang Sihuko Ancestral House ay isang paalala ng pagmamahal at pag-alaga sa mga pinagmulan ng Malabon. Di ba may makikita ka? Ito, perfect na pamilya at barkada. Ito, ang Iyong's Food House. Alam mo ba na sa Ian's Food House, matitikman mo ang ilan sa mga paboritong Filipino dishes. Ito ang binabalik-balikan sa Ian's Food House. Pansit, sisig at buttered chicken. Kaya't siguradong matatakam ka sa bawat kagat. Cravings, nasa affordable prices. Dito ka na sa desierto. Ginoong Pacquiao, Pansit Malabon, ang Rufina Patis, halo-halo ng Nelias, Betsy ng 60s. Diba hindi ka ba dyan? Oh, ito. Ano mararating nito? Wala. Tara, sumama ka sa akin. Hindi. Ito na oh. Ang Malabon, lalo na sa Barangay Tanyong, ay nasa tabi ng Manila Bay at Tulyahan River. Dahil dito, pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng marami sa mga residente. Ang karamihan sa mga tao rito ay umaasa sa mga yamang dagat para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bayang mayaman sa panlasa na hinulog ng panahon. At pinagyaman ng tradisyon, ito ang Barangay Tanyong! Welcome to Barangay Balitan! Where history isn't just told, but tasted. Every bite carries the stories of generations, past and today. I could be the best thing
the dish that has defined Malabon's identity, Pancit Malabon. Behind every meal, there's a story. And in Baritan, these flavors reminds us that history isn't just written, it's tasted. And nostalgic, Banana Q has been a street food favorite for generations. Malabon sweets tell tales of Spanish influence, and no bakery embodies this better than Malabon Bakery. The Concepcion Parochial Church has stood as a pillar of faith in Malabon. Tara, punta na sa Barangay Balitan! Kahit sa mo ilagay, laging baka kasabay. Yan ang laging lagay kapag galing Malabon. Ilang oras nang dumating, pero nakatayo pa rin. Paano mo mga litin? Hindi basta-basta. Sa puso ko ika'y nag-iisa. Malibag mamalaki sa mga punta. Yan ang dugo ng Malabueño, Taglay. Ang bayan laging ipagmamalaki. Kami ang Malabueño, Taglay. Halina't kilalanin ang Kangkong King ng Barangay Acacia. Mula sa Tambobong, naging Malabon. Kamalig man o dahil mayaman to sa labong. 300 higit 80,000 populasyon ang pinagpala na hirangin bilang taga Malabon. Masisilayan ang pinakamatanda simbahan. Kapag naraang taong mahigit ang binibilang. Mga lupang tahanang tinuturing kayamanan sa dami ng kaliwat ka ng istorang naingatan. El Casa, Katipunero, Luna at Raimundo Rivera, Ibabio sa maging San Nepomuceno. Ang mansunan si Huko na pabrika ng tabako at bulwagan na ambag sa sining ni Ginoong Kaknyo. Pancit Malabon, ang Rufina Patis, halo-halo ng Nelias, Betsy ng 60s. Yung dolos ka kanina mula 1930s at ang sobrang sarap na bagoong na di mo matiis. Yan ang dugo ng Malabueño, Taglay. Ang bayan laging ipagmamalaki. Kami ang Malabueño, Taglay. Payayamanin hanggang sa huli. Malabueño, dugo ng mga palaban, mga taga Malabon. Dalang mga aral alaala ng kahapon, ligas sa talento at mga henyo. Lubos na iniibig Pilipinong Malabueño. Yaman ang karagatan, pati sa nakaraan. Kung laging di pa huhuli, Malabueño buong pagkakaisahin at ipapatigil. Taas sa kamay ko ikay Malabueño, isang saludo sa lahat ng Malabueño. Taas mo kami mga Malabueño, mabuhay tayo kababayang Malabueño. Taas sa kamay ko ikay Malabueño, isang saludo sa lahat ng Malabueño. Taas mo kami mga Malabueño, mabuhay tayo kababayang Malabueño. Dito sa Malabon, lahat tayo aahon. Kaya't halina't tunghayan ang diwa ng bayanihan mula sa Ginoo at Binibining Bayan-Bayanan. Sa bawat kanto, may kwento't alaala. Sa bayan-bayanan, diwa'y buhay na sinta. May halakhak sa lilimin, punong kay taas. Kasabay ng hangin, kasaysaya'y lumalagaslas. Duyan ng gubat, himig ng ilog, likas na yaman, sa puso'y tumutunog. Hiyas ng bayanihan, dito nagmumula. Lakas ng bayan, galing sa pagkakaisa. Sa bayan-bayanan, pag-ibig ay tanaw. Kalikasan yakap ng
May sayaw ng usa, lagaslas ng sana, alagang hayop, kay gandang tanawin kay sigla, tinig ng kalikasan, puso ay maririnig, kwento ng pag-aaruga, sa puso'y sumisilip, sa mga mata ng kabataan, ang kinabukas ay luntiang tahanan, hiyas ng bayanihan, dito nagmumula, lakas ng bayan, galing sa pagkakaisa, sa bayan-bayanan, pag-ibig ay tanaw, kalikasay yakap ng ating pangarap na buhay. Hello Malabueños, this is Daniela Bade, your Binibining Tansuya 2025. And I am John Marie Carillo, your Ginoong Tansuya 2020. And join us on exploring the beauty of Tansuya. Ang Barangay Katmon ay kilalang barangay na may pinakamasayang piyesta. May Zumba Vida, hataw sa kalye, drum and lyre competition, variety show na kung saan may artista. At higit sa lahat, may supportive at masipag na kapitan. Bukod sa taon-taon na masayang fiesta, kilala din ang Barangay Katmon dahil dito. Ako si Mayda Lelisa. Ako si Carl Padilla. Tara samahan niyo kaming kilalanin ang masayang barangay ng Katmon, Malabon.
Kung usapang pagkain at kakanin, suma naman ang samin. Hello Malabueños! Andito tayo sa isa sa sikat na sumanan dito sa Katmon. Tara, tikman natin. Kuya, bayad po, Chinese temple lang. Alam niyo ba, sa Katmon din matatagpuan ang mga super health, evacuation, city jail, city library, at ang Justice Park. Kaya tsak na babalik-balikan at di makakalimutan dahil sa aming kasayahan. Isang maalab na pagbati mula sa hulong duhat, bahagi ng Malabon, ang lungsod ng lasa at pamana. Sa bawat hakbang dito, mararamdaman ninyo ang lalim ng aming kasaysayan at ang tamis ng aming kultura. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng aming makulay na paglalakbay. Dito sa Malabon Sports Complex, matatanaw ang mga aktibong komunidad na maraming nagpupunta mula sa iba't ibang barangay. Ito ay para sa kanilang pag-ehersisyo at sports at dito din ginaganap ang iba't ibang mga events. Isang lugar ng kasiyahan at samahan. Punta naman tayo sa Barangay Hall ng Hulong Duhat kung saan ang serbisyo at malasakit ay unang nararamdaman. Sa bawat hakbang dito, ramdam ang pagkakaisa at ang malasakit ng mga taga-Hulong Duhat. Huwag din natin kalimutan ang Exaltation of the Holy Cross Parish Church. Alam niyo ba na dati ang Hulong Duhat ay tinatawag na Little Rome, na kung saan maraming Katoliko at isa ang makasaysayang simbahan na nagmula sa krus, nakita ng mga matatanda sa isang puno ng duhat at nagsisilbing gabay at pag-asa sa bawat Malabueños. Dito ipinagdiriwang ang ating pananampalataya at ang mga tradisyong nag-uugnay sa atin. At syempre, hindi pwedeng walang kainan. At kung naghahanap ka nga ng masarap, baka ang hulong duwat lechon na ang sagot. Tulad ng kanilang famous lechon, crispy sa labas, juicy sa loob. Isang hudyat na ang Malabon, hindi lang sa kultura, kundi pati na rin sa pagkain ay puno ng lasa. At dito sa Malabon Elementary School na itatag noong taong 1903, nasaksiyan ang paghubog ng maraming henerasyon ng kabataan. Dito, patuloy na itinataguyod ang edukasyon bilang haligi ng pag-asa at tagumpay ng ating bayan. Ako si Ginoong Rodrigo Manansala. At ako si Binibining Marlia Yuna Amparo. Kami ang Ginoo at Binibining Hulong Duhat. At ito ang aming pagmamalaki. Malabon, the city of flavors and heritage. Mabuhay Malabueños! Ako si Abigail Sandra Sacramento, ang inyong Binibining Tinaheros 2025. Mabuhay Malabueños! Ako si Vincer F. Cañamales, ang inyong Ginoong Tinaheros 2025. Halina tikman, tuklasin, at tangkilikin ang Barangay Tinaheros. Isa sa maipagmamalaki ng Barangay Tinaheros ay ang Nelias and Lisa Special Halo-Halo na itanayo noong 1960 at ito ay pinangalan kay Nelia Ramos. Ang Nelias and Lisa's Special Halo-Halo ay kilala sa kanilang special na halo-halo na talaga namang nakilala at nagkaroon ng kontribusyon sa lungsod ng Malabon. Isa sa maipagmamalaki ng Barangay Tinaheros ay ang tuyuan o ang lugar kung saan ibinibilad sa araw ang mga isda.
Ang tuyo ay ibinababad sa asin at pinatutuyo sa araw na minamahal ng bawat Pilipino. Bukod kasi sa mababang presyo nito, ay masasabing cultural dish dahil sa pagiging natatangi at naiibang pagkain ng mga Pilipino. Ang Holy Trinity Quasay Parish ay ang bagong renovated na simbahan sa Barangay Tinajeros na siyang nagbibigay pananampalataya at paniniwala sa Diyos sa Barangay Tinajeros. Na kahit anuman ang pagsubok na ating kakaharapin, ay palagi tayong mayroong simbahan na ating matatakbuhan. Ang Barangay Tinajeros Barangay Hall, kung saan makikita natin ang mga kawani ng Barangay Tinajeros, isa na dyan ay mga masisipag at matulunging kawani ng barangay. Hindi naman mawawala ang punong abala sa Barangay Tinajeros na si Kapitan Robert Ambet Bautista, na siyang patuloy na magbibigay ng pag-asa at liwanag sa Barangay Tinajeros. Malabueños, halina tuklasin, tikman at tangkiligin ang mga maipagmamalaki ng barangay na mayroong malasakit sa kapwa, Barangay Tinajeros. Samahan niyo kaming tuklasin ng mga natatanging kasaysayan at kultura na naging bahagi ng Barangay Flores. I am Luis Magdalene Sandal. I am Isi John Francisco, your Ginoo, And binibining Malabon 2025. Welcome to Barangay Flores! Flores matatagpuan ang Birhen Peregrina Chapel, itinayo noong 1896 para kay Saint Peregrine, ang patron ng mga may malulubhang sakit tulad ng kanser. Naging sandalan at pag-asa ito para sa mga deboto ng Flores. Tuwing Mayo, pinagdiriwang nila ang Flores de Mayo, tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko, bilang pagpapakita ng debosyon kay Blessed Virgin Mary, kasama ang prosesyon, karakol at Santa Cruzan na nagpapakita ng natatanging kultura at mensahe ng pag-asa. Kilala sa masarap at natatanging pansit Malabon, patuloy itong minamahal bilang bahagi ng food scene sa Malabon, na may dine-in at take-out options. Isang tunay na lasa ng tradisyon para sa mga taga-Flores. Ang Mama Belen's Kitchenette, na noon ay kilala bilang Rosa's Pancit Malabon, ay sinimulan noong 1960s ni Aling Felisa Pacheco. At kaunlanan, ay pinalitan ng pangalan ng kanyang apo na si Carlin Agustin bilang pag-alala sa kanilang pamana sa pagluluto. Ang Aling Mary's Carinderia ay tunog sa mga lutong bahay. Mula magsimula noong 1966, naging paborito ito sa mga komunidad, hindi lamang sa pagkain, kundi pati na rin sa mga kwentuhan at tawanan. Naisip ni Aling Tessie ang ideya mula sa isang market vendor noong 1950s. Kaya, natutunan niyang gawin ang mga ito at nagsimula itong ipagbili sa kanyang pamilya at mga kaibigan. At sa mga daluyan ng tubig sa Tawirang 4, ang kasaysayan ay dumadaloy kagaya ng ilog na napagpapaalala sa ating kung paano ang mga tao, tradisyon at mga simpleng sandali sa araw-araw ay nag-uugnay sa komunidad na ito. Barangay Flores in Malabon City stands as a vibrant testament to the rich cultural and historical tapestry of the Philippines, rooted in its origins as agricultural and fishing community. Flores keeps Filipino identity alive, honoring its past while shaping a future through community and faith. Barangay Concepcion. At the heart of Malabon City lies a community rich in history, culture, and genuine Filipino warmth. This is Barangay Concepcion. Here, every street corner has a story, every meal feels like home, and every smile reminds you why community matters. But more than the sights and tastes, the true treasure of Barangay Concepcion is its people, resilient, cheerful, and always ready to lend a helping hand.
In Barangay Concepcion, every street has a story. It's a place where tradition thrives, unity is alive, and the spirit of community shines through every corner. History comes alive in the old houses, historic chapels, and colorful festivities. Here, culture and faith are deeply woven into the everyday lives of the people. Yan ang dugo ng Malabueño, Taglay. Ang bayan nating ipagmamalaki. Proudly representing Concepcion. Yan ang dugo ng Malabueño, Taglay. Ang bayan nating Barangay Concepcion, a simple community with a big heart. Come and discover, experience, and fall in love with the charm of our home. yan ang dugo ng Malabueño. Itaas na kamay ko, ikay Malabueño. Isa sa Diyos sa lahat ng Malabueño. Taas na mo kami, mga Malabueño. Mabuhay tayo, kababayang Malabueño. Mabuhay Barangay Potrero! Pinagbuklod ng iisang layunin para sa bayan at mga kabataan. Talino at husay ay pinapanday ng makatulong sa pamayanan. Matibay ang adhika, may puso sa paggawa. Nagkakas at nagtutulungan, may tamang gawa. Sulong ang Potrero, patuloy lumikha, koro tayo. Tayo ang lakas ng ating nasyon, ika'y inspirasyon sa bagong henerasyon. Marvin Jobin Madayag, Ginoong Potrero. Kathleen Laser na Araojo, Binibining Potrero. Ito ang aming hinabing kultura dito sa aming mahal na Barangay Potrero. Mabuhay! Mula sa mayabong at tihik na Sampaguita, may silong! Halina't tuklasin ng aming mayabong na komunidad. Tara, kain tayo! Masasarap at patok na pagkain ba ang hanap ninyo? Marami nga dito! Sa bawat patak ng pawis, may lugar na kayang pawiin ang init. Pananalig at pananampalataya sa Diyos na lumikha sa amin ay ang laging una. Isang pamana, isang buhay na alaala ng sipag at tiyaga ng bawat pamilyang may Silyenyo. Bayan ng kasipagan kung saan Sampaguita ang aming yaman. May respeto at may pagtanggap sa kapwa-tao. Mabuhay ang mga bakla! Sa bawat hibla ng puting bulaklak, dama ang pagmamahal at pag-asa ng aming pamayanan. Mayabong sa yaman ng kultura. Likas na matulungin sa kapwa at maaasahang mga namumuno. Kamusta kayo mga boss? Mga talentadong mga mamamayan. May silo kung saan ang halimuyak ng Sampaguita ay sumasabay sa tibok ng aming mga puso.
Isang bayang payapa, masigla at tunay na may pagmamalaki. Ahon Malabon! Ako, si Ariel Junior Barasona, At ako naman si Pauline Tamayo Tepait. mula sa Barangay Maisilo! Mula sa Barangay Dampalit, Rachel Elor Lopez, Darwin Vidal de la Cruz, tara, samahan niyo kami sa ganda ng Dampalit. Iba rin ang takot sa iyong damdamin, di pamalas ang tangking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, akapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, wag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. Gising mo na nga si Yesha. Recognition yata niya. Yesha, Bunso, gising ka na. Recognition mo nga yung araw. Kumilos na tayo. Sa aming barangay, ang medalya ay hindi lamang parangal. Ito ay simbolo ng dedikasyon, pagsusumikap at tagumpay. Ako si Jendrick. 10 taon na akong gumagawa ng medalya. Para sa akin, bawat medalya ay kwento ng pagsusumikap, tiyaga at pangarap sa buhay. Simbolo ito ng aming sakripisyo. Simbolo ito ng mga pangarap ng anak ko. Simbolo ito ng sipag at tiyaga ng bawat mamamayan ng aming barangay. Ito ang simbolo ng aming tradisyon, ang medalyahan ng Tugatog.
Isang buhay na sining, ipinagmamalaki na ipinapamana sa bawat henerasyon. Dahil pag hawak mo ang medalya ng Tugato, hawak mo na rin ang kwento ng aming bayan. Isang kwento ng habang pagmamahal at walang katapusang pangarap. Pagod na. Oo nga eh, pero ang galing niya. Okay. Suot mo muna. Ba't dalawa? Hindi naman itong isa. Ito talaga. Parang mga bata eh. Kayo, anong kwentong tagumpay nyo? Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawi. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay daming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit upang kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay daming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit upang kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit kay daming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit upang kalikasan at kultura. Ako, si Binibining Jenilyn May Malunes. Gabriel Canto. Buhat sa Longos. Nagmula sa bayan ng Tambobong, Lungsod ng Malabon. bayan ng tubig, Tulay at kwento. Ikaw at ako ang magpapabago. Ahon, sulong, tayo na. Ahon, Malabon. Ahon, Malabon. Ahon, Malabon. Tila ang buhay ay walang pupuntahan. Not sa pagsubok, problema. Maran! Nagbuka ka na? Lugaw tayo? Lugaw! Lugaw! Lugaw? Good morning, Panghulo! Tara, lugaw tayo! Ito ang aming umaga sa Panghulo. Nagsisimula ang aming araw sa isang tasa ng mainit na lugaw. Good morning, Ma! Oh, gising ka na pala. Lugaw lang po ako, ha? Okay, anak. Basta ipili mo ako ng sukat toyo sa palengke ng Tatawid, ha? Yung silver swan, ha? Okay, Ma. Ingat ka. Good morning, Binibini! Hi, Bes! Ang taas talaga ng energy naming mga taga-Panghulo because we start our day with the best lugaw. Kaya kaming mga taga-Panghulo, kahit umaga, hindi sabaw. Minsan lang. Bukod sa lugaw, dito sa Panghulo may isa pang umaalingaw-ngaw. Ayutan mo! Ay, hindi yan. Yon ay ang aming pinagsama-samang lakas, tibay, tiyaga at tatag. Isang katunayan dyan ay ang Artex compound na ilang beses na nating nakita sa telebisyon at pelikula.
Dito, ang mga Pangluwenyo ay naninirahan sa ibabaw ng katubigan, tumasagwan, tungo sa kanilang mga kinabukasan. Bukod pa dyan, napapaligiran din kami noon ng mga palayan. Kaya naman, umusbong ang mga lugawan. At dyan sinimulan ng lugawan ni Ogo ang laban, na talaga namang nagtalaga ng panghulo sa mapa ng buong kapuluan. At syempre, kulang ang lugaw kapag walang masarap na sausawan. Kaya naman ang mga pinakamasarap na pampalasa ay dito rin matatagpuan. Gaya ng Silver Swan. Ate, pabili nga po ng toyo at suka, yung Silver Swan ha. Sabi nga ng mama ko, kulang ang adobo kapag walang silver swan. Ito ang katunayan na ang panghulo ay hindi lang panglokal. Pwede mong dalhin saan man. Let's go! Thank you, Tess! Ma, here's your Silver Swan, toyo, and suka for your the best na sausawan. Thank you, anak. Hi, babe! Hi babe, lugaw tayo.